Base nga sa ating latest satellite animation ay habagat pa rin ang siyang umiiral sa buong Luzon at nagdudulot nga yan ng katamtaman hanggang sa kung paminsan-minsan ay malalakas sa mga pag-ulan dito sa may northern at central Luzon. Samantala, meron nga tayong tatlong bagyong binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Uunahin nga muna natin itong bagyo na may international name na si Typhoon Saudel. Huli nga yung namataan sa layong 1,950 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. At may taglay na lakas ng hangin na maabot ng 165 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na umaabot hanggang 205 kilometers per hour. Patuloy ngayong kumikilos sa ngayon pa-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. At ito nga si Bagyong Saudel ang inaasahan nating magpapalakas sa ating habagat. Kaya naman, aantabayanan natin mamaya kung ano ba yung magiging pagkilos nito sa mga susunod na araw. Samantalang yung ikalawa namang bagyo sa labas ng ating PAR na Tropical Depression ay huli namang namataan sa layong 1,265 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May taglay nga yan na lakas ng hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso pa na umaabot hanggang 70 kilometers per hour at patuloy nga yung kumikilos sa ngayon pa-east-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. At sa nakikita nga nating pagkilos nito, maaaring sa mga susunod na araw ay sundan nito ang pagkilos ni Bagyong Saudel. Kaya naman, hindi rin natin inaalis yung posibilidad na maaari nga yang pumasok sa loob ng ating PAR. Samantalang yung ikatlo namang bagyo sa labas ng ating PAR na si Tropical Depression Genari o ito yung dating si Bagyong Neneng, huli namang niyang namataan sa layong 520 kilometers north o hilaga ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso pa na umaabot hanggang 70 kilometers per hour. At kumikilos nga yan ngayon pa-southwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan na nga natin na dahil malapit na yan sa kalupaan sa silangang bahagi ng China, ay posible na nga yung maglandfall sa mga susunod na oras. Kaya naman, nananatili na wala na itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. At base nga sa latest forecast track ni Bagyong Saudel, inaasahan nga natin yung pagpasok na nito sa loob ng ating PAR bukas ng umaga o hapon. At posible pa nga yung mas mag-intensify o mas lumakas pa at maaaring umabot ng super typhoon category bago nga makapasok ng ating PAR. At dahil nga gigilid lamang yan sa may ating Philippine Area of Responsibility, posible nga na pagsapit ng Martes ay agaran din ang paglabas nito sa ating PAR. At inaasahan din ang posibleng muling paghina nito at pagbalik sa typhoon category habang binabaybay ang hilagang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility. Habang kumikilos nga yan sa hilagang bahagi ng ating PAR, inaasahan na dito na banda yung pag-i-intensify niya ng ating habagat. Kaya naman starting Wednesday hanggang weekend, asahan na uli natin yung paglakas ng ating habagat at mas matataas na tsansa ng mga pag-ulan. At sa magiging lagay naman ng panahon bukas, asahan nga natin na dito sa may bahagi ng Batanes ay patuloy pa rin yung mararanasan yung mga pabugso-bugsong malalakas na mga pag-ulan na dala ng habagat. Samantalang dito naman sa may Ilocos Region, Cordillera, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, buong Central Luzon, kabilang din ang Cavite, Batangas, Rizal, at maging dito sa may Occidental Mindoro. Makararanas din po dyan ng matataas na tsansa ng mga pag-ulan, dala pa rin ng habagat. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, naapektuhan pa rin yan ng habagat, ngunit asahan lamang yung tsansa ng mga pulo-pulong mga pag-ulan. Agwat ang temperatura dito sa Tuguegarao, aabot ang 27 to 32 degrees Celsius, Metro Manila 26 to 30 degrees Celsius at sa Legazpi 25 to 32 degrees Celsius. At sa lalabing bahagi naman ng ating bansa, asahan lamang natin na magiging mainit at maalinsangan yung panahon at andyan pa rin yung tsansa ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dadalhin naman ng localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito nga sa Cebu at Tacloban na abot ng 27 to 33 degrees Celsius sa may Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius at sa may Cagayan de Oro, 26 to 34 degrees Celsius.
At dahil nga sa patuloy na epekto ng habagat, magiging significant pa rin yung mga pag-ulan dito sa may Batanes na kung saan aabot ng 50 to 100 millimeters. At yung ganitong pag-ulan, maaaring magdulot ng mga localized flooding and landslide. Kaya iba yung pag-ingat sa ating mga kababayan dyan sa Batanes. At sa magiging kalagayan naman ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat sa mga papalaot dito sa may hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. At sa magiging lagay nga ng panahon sa susunod na 3 araw, asahan nga natin na dito sa Metro Manila maging sa malaking bahagi ng Central Luzon ay patuloy pa rin ngayong pagiging makulimlim ng kalangitan at matataas na tsansa ng mga pag-ulan sa susunod pa na 3 araw. Especially nga pagsapit ng Wednesday to Thursday na kung saan ina-anticipate na nga natin yung paglakas ng habagat natin. Ina-expect na natin na magiging pabugso-bugso na yung mga pag-ulan dito sa may Zambales at Bataan o particularly na nga sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon. Samantalang dito naman sa may Baguio City, asahan din natin na patuloy yung magiging makulimlim ng panahon at pagsapit nga ng Thursday, mas matataas na tsansa na ng pabugso-bugso mga pag-ulan and including yung Ilocos region, maging dito sa may Abra at sa buong Benguet. Samantalang dito naman sa Legazpi City, maganda pa yung panahon starting Tuesday up until Wednesday. Ngunit dahil nga sa paglakas ng habagat, asahan na rin natin yung tsansa o matataas na tsansa ng mga pag-ulan, especially sa malaking bahagi ng Bicol region by Thursday. Dito naman sa may bahagi ng Visayas sa susunod na 3 araw. More on dito sa may Western Visayas ang makararanas na makulimlim na kalangitan at matataas na tsansa ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa susunod na 3 araw. Although bukas maganda-ganda pa yung panahon dyan, pero pagsapit nga ng Tuesday ay anticipate na po natin yung mas matataas na tsansa ng mga pag-ulan. At sa nalalabing bahagi nga ng Visayas, asahan pa rin natin na patuloy yung pagiging mainit at maalinsangan na panahon at may chances na mga pulo-pulo mga pag-ulan lalong-lalo na nga sa hapon. At kung mga pag-ulan naman ang binabantayan sa may Luzon at Visayas, init naman ng mga panahon ang nararamdaman sa may bahagi nga ng Mindanao. Kaya i-anticipate po natin na susunod na 3 araw magpapatuloy pa rin yung mainit na at malinsangang panahon sa buong Mindanao. Kaya naman mag-ingat po yung ating mga kababayan sa matataas o peligrong dala na matataas na heat index.